Nakasama nyo rin ba yung pamilya nyo ngayong Holy Week? Tara, samahan nyo kami sa mga kaganapan namin ngayong araw. Syempre, hindi mawawala yung kaganapan natin dito sa farm dahil dito mag-uumpisa ang umaga natin. Ito nga pala muna ang umagahan natin ngayon, nilagang kamoting kahoy. Ang sarap-sarap nga nito lalo na kung isasabay mo sa purong kape. At syempre, hindi rin mawawala yung paglilinis natin dito sa palibot lalo na kapag umaga. Ito na nga si Ismael ang nagpulot-pulot ng mga palamuti dito. Pangit nga kasi tignan kapag may mga nakakalat na plastic. At eto nga si Aldwin, siya na nga rin ang naghugas ng mga hugasin natin dito. At ayan nga si Papa, mapapansin nyo nga dyan, binubuhusan niya nga ng tubig yung gripo. At ganyan nga pala yung gripo natin dito, namamatay-matay. Kayo rin ba yung gripo nyo ganito? Kailangan pang buhusan ng tubig para lang mabuhay. Eto nga si Aldwin, di naman halatang nakasimangot habang naghuhugas ng kinainan kasi nga inutusan ko na naman. Paano ba naman kasi kailangan pang utusan? Tama lang yan, habang bata sila ay natututunan na nila yung mga gawaing bahay. Sabi ko nga kung pwedeng ako na lang ang gumawa lahat ay ako na lang ang gagawa. Kaso nga lang kung mangyayari yon ay hindi ko na maiipakita sa inyo yung buhay na meron kami. Kasi nga ako lang din yung nagvi-video at ako lang din yung nag-e-edit sa mga vlogs natin. Kaya pasensya na po kayo kung minsan hindi nyo makikita sa video na gumagawa ako. Pero syempre bumabawi naman ako kapag tapos ko nga mag-edit ay gumagawa din ako kahit nga walang camera. Uy, kahit tanongin nyo pa kay Papa. Syempre sabay-sabay na rin tayong mag-uumagahan. At eto nga pala yung umagahan natin ngayon. Naglaga nga lang pala kami ng kamoting kahoy. At meron nga kami natirang pritong isda kagabi kaya ayan, iuulam na lang namin. Sasabayan na lang din namin ng purong kape. O diba, ang sarap-sarap na nun. Para sa akin, hindi naman mahalaga kung ano man yung pagkain na nakahain sa harapan natin. Ang mahalaga yung kumpleto tayo, masaya at sama-sama. Sarap kaya nitong gawing umagahan, tapos kung may prito kayong isda, iuulam nyo lang sa kamote tapos may purong kape. Uy, sino yung naranasan ito? Isa rin kayo sa mga magpapatunay na masarap nga ito. Pansin nyo nga dyan si tita at si papa, ganyan nga sila kasaya pag nga kami lang yung magkakasamang kumakain. Habang kumakain nga kami dyan at habang ine-edit ko nga to, naisip ko nga yung buhay ko nung nasa trabaho pa ako at sa boarding house ako umuwi. Naalala ko nga yung sitwasyon na kumakain akong mag-isa sa boarding house kumpara dito sa farm kapag kumakain kami nila papa ng sama-sama. Masasabi ko nga na kahit ganito lang yung nakahain sa atin, mas sumasarap pala yung pagkain lalo na kapag kasama mo yung pamilya mo. Ang hirap kayang kumain ng mag-isa kahit masarap yung pagkain mo. Uy, sa mga naka-boarding dyan, alam ko makaka-relate kayo. Hindi nyo nga natatanong, etong si Papa, mahilig siya sa bulaklak. Nagsuga nga siya ng baka at nakakita nga daw siya ng bulaklak na puti kaya ayan, kinuha niya. Kumuha pa nga siya ng bulaklak malapit dito sa kubo at nilagay niya nga dito. Tignan nyo nga, ang ganda-ganda nga ng bulaklak. Hindi ko nga alam kung anong sekreto ng bulaklak. Bakit kapag tinitignan natin ay nakakagaan nga sa pakiramdam? Kaya pala kumuha si Papa ng bulaklak, may paganito nga siya kay tita. Sus, akala mo naman talaga. Si tita nga hindi naman halatang kinilig. Uy, marami na namang mapapasana all dyan. Hanggang dito nga sa pag-iigib ay talaga namang napaka-sweet. Sana nga ay lagi silang ganyan. Tipong palagi lang nagmamahalan at nagtutulungan. At eto nga si Aldwin, siya na nga ang nagtuloy ng winawalis ni tita. Medyo malawak din kasi yung winawalisan natin tuwing umaga. Habang ako naman dito, tinitignan ko nga itong bisikleta kasi nga daw may sira. Sabi ko nga sa nakaraang video namin, ikukwento ko nga sa inyo yung kwento nga ng bisikleta na to. Di ko pa nga nababanggit sa inyo, 16 na taong gulang pa lang ako ay meron na yung bisikleta na yan. Ito nga rin yung pinakaunang bisikleta namin. At kung tatanungin nyo nga kung paano nga kami nagkameron yung bisikleta na yan, mahirap nga yung buhay namin noon kesa ngayon. Pagkakatanda ko nga, iilan pa lang din yung merong bisikleta noon sa lugar namin. Hindi tulad ngayon, halos lahat meron na yatang bisikleta. Nung nasa murang edad pa nga lang ako, isa ito sa mga pinangarap ko na magkameron din kami. Naalala ko nga nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko, pag pupunta nga kami sa bayan, naglalakad lang kami. O di kaya hihiram kami ng bisikleta tapos sa kabilang barangay pa. Kaya nga kahit bata pa lang ako nun, sinabi ko na sa sarili ko na bibili din ako niyan. Kaso nga hindi ko alam kung paano ako makakabili kasi nga bata pa ako nun at pasakop pa ako sa magulang. Tapos nga hindi nagtagal ay nawala si mama sa amin at si papa naman ay nalayo sa amin. Na kahit ayaw ko ngang mahinto sa pag-aaral nun ay nahinto nga ako kasi nga kinakailangan. Nasa 15 taong gulang nga nakapagtrabaho nga ako kahit hindi ko pa alam at wala pa ako sa tamang edad. Nung makaabot nga ako ng 1 taon mahigit sa trabaho na yun, nakaipon nga ako at umuwi nga ako sa amin kaya nga nabili ko yung isa sa pangarap ko at yan nga yung bike na yan. Kaya nga natutuwa ako dahil 16 pa lang ako nung nabili ko tong bisikleta na to. Pero ngayon 23 years old na ako ay pwede pa rin siya. Na kapag nakikita ko nga to natutuwa ako dahil nga
naaalala ko na ito yung naging inspirasyon ko habang nagtatrabaho ako na kailangan kong kayanin kahit bata pa ako para nga mabili ko yung dating pangarap namin ng mga kapatid ko. Kaya nga kahit sobrang tagal na nitong bisikleta na to at madalas na ang pasira-sira ay pinipilit ko pa ring ayusin. Aminin nyo, pag paborito nyo yung isang damit kahit lumang-luma na o may butas na ay isusuot nyo pa rin. Ito nga si Papa at si Tita, inihahanda na nga itong kalabasa para nga sa pananghalian natin. Ako namang dumating tong mga pamangkin ko para nga ayain kami kasi nga daw mahal na araw, magsuswimming nga sila. Syempre gagataan nga lang natin yan, kaya itong si Aldwin nagbalat na nga ng niyog. At ito namang si Ken, inasikaso na rin yung paglulutuan natin. Ito namang isang pamangkin ko, kumuha na nga din ng papaya dito para nga daw sa tinolang lulutuin nila. Dinalatan na nga din nila yung papaya, nagtutulong-tulong nga din sila dito para nga mapadali yung gawain. Habang si Papa nga dito abala nga sa paggayat nitong kalabasa. Tignan nyo nga yung kalabasa, ang sarap-sarap nga. Ito namang dumating itong kapatid kong lalaki, kasama nga nila yung anak nila. Sino dito yung nagbibless sa magulang o sa lolo kapag dumadating? Papa nga hindi na naman natigil sa pagbibiro niya, kaya itong kapatid ko nakakahawa nga yung ngiti. Pinipiga na nga rin ni Papa itong niyog para nga maluto na natin tong kalabasa. At binibigay niya nga lang din sa mga alagang manok natin yung pinagpigaan niya kasi nga nakakain din nila yan. Habang sila Tita naman dito nangunguha nga ng pako dito para nga sa pandagdag sa uulamin natin. Hinugasan ko na nga din tong kalabasa para naman mamaya ay ilalagay na lang ni Papa. O diba napapadali ang gawain natin kapag nagtutulong-tulong tayo. Siguradong mapaparami na naman tayo ng kanin nito dahil si Papa nga ang nagluto. At ito nga malapit na nga yung niluluto niya, ang sarap-sarap nga nitong isabaw sa kanin. Tinulungan ko na nga rin si Papang isalin dito para nga mamaya ay dadalahin na lang natin at doon nga tayo kakain ng sama-sama kung saan tayo magsuswimming. Ito na nga yung inihanda namin ni Papa na pagkain para naman kahit papano may dala din kami, pandagdag nga sa pagkain na dala nila. Mga oras nga na yan papunta na kami kung saan kami magsasama-sama. At kung di nyo nga natatanong, dito lang pala kami malapit sa farm, meron ngang resort dito. Ayan nga, at di na tayo lumayo ay nandito na tayo agad. Tignan nyo naman, pasilip pa nga lang, ang ganda-ganda na at ang lamig-lamig sa mata dahil nga green na green yung paligid. Katuwa nga itong barangay na to kung saan tayo nakatira dahil nga merong 4 na resort dito at pwede lang natin lakarin. Higit sa lahat, mura lang din yung entrance fee dito at mababait din yung may-ari. Kung binabudget nga lang natin yung budget natin ay pwedeng-pwede na tayo dito at mag-e-enjoy na tayo. Tapos pwede pa nga dito mag-overnight. Kung may dala kang tent ay hindi mo na kailangan magbayad, entrance fee na lang yung babayaran mo. Sa mga susunod nga na vlog, siguro maipakita ko rin sa inyo itong buong resort. Tignan nyo naman, ang linis-linis nga at lahat ng halaman nila dito ay walang plastic. At syempre, sabayan mo pa ng sariwang hangin dito. Eto nga, nandito na rin pala yung iba kong kapatid na una nga pala silang dumating dito. Medyo marami nga din kami ngayon pero hindi pa nga yan kumpleto. Sabi ko nga 17 kaming magkakapatid, malamang pag nagsama-sama yun ay mas marami nga dito. Hindi ko natanda kung anong pinagkakwentuhan nila dyan, ang saya-saya nga nila dyan. At eto namang si Papa, ganyan nga siya kasaya kapag nagsasama-sama kami. Tignan nyo naman yung pagkain natin, ang simple-simple lang. At eto nga yung cook natin, si Eric, kapatid ko nga siya, mas bata pa sa akin. Tatawa nga ako, maraming nagsasabi ako daw ang ading niya kasi nga daw ang liit-liit ko tapos ang laki-laki niya. Nag-iihaw nga sila ng talong dyan, ang sarap-sarap nga niyan, isasawsaw lang natin sa bagoong. Nagluluto nga din siya ng tinola dyan, nagkatay nga lang din sila ng alagang manok. Halos lahat nga lang din ng handa natin ay sinimot lang natin sa farm para nga hindi na tayo masyadong gumastos. Tignan nyo naman yung niluluto niya, ang sarap-sarap ng makita. Native nga na manok yan, malasa nga yan. Mapaparami na naman tayo ng kanin dito. Tignan nyo naman, ang sarap-sarap nga. Kahit nga nag-i-edit lang ako ay natatakam pa rin ako. Syempre nagmana nga yun kay Papa kaya siguradong masarap ang luto niya. Maya-maya nga dumating na rin itong isa kong ate, kasama niya nga yung dalawa niyang anak. Pansin ko nga si Ella dyan, hirap na hirap nga sa dala niya. Ito nga mag-e-entrance pala muna sila. Natawa nga dyan yung ate ko, paano ba naman kasi niloloko nila pag mayaman nga daw, doblehin nga daw yung entrance. Ito nga kasi yung ate ko na mayroong tindahan. Dito nga sa Pilipinas, kapag may tindahan ka, ang tingin ng tao sa'yo, mayaman ka na. Nagbiro nga din ako dyan, sabi ko nga dito sa pamangkin ko, pag artista, magkano ang entrance? Paano ba naman kasi naka-shade pa nga? Uy, aminin nyo, dito sa Pilipinas, pag nakakita rin kayo ng naka-shade sa lugar nyo, sinasabi nyo ring artista. Pagdating nga namin dito, kumakain na nga rin sila. Tara, saluhan nyo kami. Ito nga yung pagkain natin, simple lang, ang sarap-sarap, lalo na kasama natin yung pamilya natin ngayon. Babalat na nga din ako ng talong dito para makakain na nga ako. At ito nga ate namin, inaasar nga ng bunso namin na may hawak ng camera, kaya nga may paganyan. Makikita nyo nga yung pagkain ko dito, green na green pa nga, hilaw pa nga yung pako. Pagtapos nga namin kumain, naligo na rin kami dito para nga ma-enjoy na rin namin tong swimming pool. Tignan nyo naman, makikita nyo nga na ang saya-saya nga nila dyan at
nag-e-enjoy sila. Minsan lang kasi mangyari ito yung magsama-sama ulit kami. Tignan nyo naman at nag-enjoy na nga rin ako dyan na parang bata. Pagbigyan nyo na ako kasi minsan lang naman ito. Ito nga mga boys dito nag-uusap-usap nga sila na mag-running daw sila sa paglangoy. Kaya ayan, tignan nyo naman, akala mo naman talaga magagaling lumangoy. Kayo na nga bahala kung sinong mabagal at kung sinong mabilis. Habang naglalaro nga sila dyan, tamang nood lang din kami dito. Kung mapapansin nyo nga yung mga katabi ko dyan, taga Pangasinan pa nga yan sila, nakarating pa nga ditong Aurora Province. Tapos nga namin maligo, etong hat nagayak na rin kami para sa pag-uwi. Ito ang bunsong kapatid ko, natatawa nga ako dyan, paano ba naman kasi ganyan nga uminom. Bago nga po pala mag-end ang video na to, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Ant TV. Lahat po ng komento nyo ay nababasa ko po at lahat ng yon ay nagiging dahilan para ipagpatuloy ko pa po itong vlogging kahit mahirap. Meron nga po ulit shoutout po kay Jerome Estefano. Siyempre shoutout po sa mga supporters natin from Angeles City. Siyempre shoutout din po kay Ate Che na star sender natin at walang sawang sumusuporta sa atin. Siyempre shoutout na rin po sa lahat ng supporters ng Ant TV. Maraming salamat po sa views at sa share.